Welcome po sa kauna-unahang video podcast ng ating channel na Persona PH. By the way, pinag-isipan ko pa po kung papalitan ko ang channel name na Persona PH kasi may napansin po ako na kapareho pala nitong pangalan na group or parang merchandise yata on Facebook. So, pag-iisipan ko pa kung papalitan ko. At pwede po kayong mag-comment dyan sa comment section kung ano yung suggestions ninyo na mga pangalan na pwedeng palit natin sa Persona PH. Pero sa akin, siguro malapit-lapit pa rin dito sa Persona PH. Anyway, ang pag-uusapan po natin sa podcast na ito, first overall podcast sa channel na ito, ay ang rejection. Minsan sa buhay natin, hindi natin maiwasan ng rejection, lalo na pagdating sa pag-ibig. Lahat tayo, at some point, ay na-reject na. At alam nating masakit yan. Ako nga, ilang beses ko na rin naramdaman o naranasan ng ma-reject. O sa term na ginagamit ng mga batang 80s at sa kagaya ko na batang 90s, busted. Kwento ko lang saglit. Noong high school ako, meron akong crush na bagong transfer sa klase namin noon. Dahil sobrang mahiyain, awkward ako. Sa ibang pananalita, isa akong introvert. Pero hindi ko pa alam yung term na introvert noon. Inosente ako eh. Nagsulat na lang ako ng love letter para masabi ko sa kanya kasi hindi ko kayang sabihin sa kanya ng harapan. Kuha ako ng love letter, binigay ko sa kanya bago kami umuwi ng hapong iyon. At kinagabihan, natanggap ko ang pinakauna at lalong hindi ang huling rejection message sa buhay ko. Nag-text siya sa akin. Alam mo na, yung usual na linyahan ng mga babae, pag may nire-reject sila, hindi ako para sa'yo, kaibigan lang ang turing ko sa'yo, kasi mabait ka, bla bla bla. Hindi ko na eksaktong maalala yung mga salita, pero nasa ganun ang mensahe. Take note, paulit-ulit kong naranasan ang mabusted. Hanggang nung graduate ako at hanggang nung may trabaho na ako. Mga linyang, hindi ako handa, may mas nababagay sa'yo, etc. etc. Halos narinig ko na lahat yan. Of course, masakit ma-reject. Pero mas masakit pag ito ay paulit-ulit. Kaya ang tanong ngayon, paano nga ba nakaka-apekto ang rejection sa ating mental health? At paano natin ito dapat harapin para hindi tayo tuluyang malugmok? Pag-usapan natin ang 10 epekto ng rejection at 10 paraan para mapagtagumpayan natin ito. At syempre, paano tayo mananatiling motivated kahit na na-reject tayo? So, unang part, effects of rejection on mental health. Ano nga ba yung mga epekto nito? Ang unang effect ay emotional pain na kasing bigat ng physical pain. Alam mo yung pagka nasusugatan ka, literally, sa iyong katawan, yun din yung epekto ng rejection sa ating emotional aspect. Ayon sa pag-aaral, ang rejection ay nag-activate ng parehong bahagi ng utak na responsable sa physical pain. Kaya yung sakit na nararamdaman mo tuwing nare-reject ka o nababasted ka, totoo yun. Para kang nasaktan physically kahit wala namang sugat sa katawan mo. O di ba mas masakit yun kasi sa loob yun eh. Pangalawa, yung bumababa ang self-esteem. Pakiramdam natin, hindi tayo sapat o hindi tayo worth it. Pero tandaan mo, ang rejection ay hindi naman sumasalamin sa tunay mong halaga bilang tao. Isang beses kang na-reject pero hindi ibig sabihin na hindi ka na lovable at hindi ka na magaling. Pangatlong epekto, yung pagkakaroon ng anxiety at overthinking. Sisimula tayong magtanong ng bakit ako o ano bang mali sa akin na nagiging dahilan ng overthinking at stress. Pwedeng paulit-ulit nating iniisip ang nangyari. Hinahanap ang sagot sa tanong na baka hindi na natin kailangang sagutin pa. Pang-apat, pwedeng mauwi sa depression. Kapag hindi natin na-handle ng maayos ang rejection, maaaring humantong ito sa matinding lungkot at kawalan ng gana sa buhay. Yung pakiramdam na parang wala kang halaga at nawawalan ka ng interes sa mga bagay na dati mo namang gustong gawin. Kalima,
pagkakaroon ng trust issues. Nawawalan tayo ng tiwala sa ibang tao. Minsan, pati na rin sa ating sarili. Takot na tayong sumubok ulit dahil ayaw nating masaktan. Nawawalan tayo ng confidence sa sarili natin at iniisip natin na baka lahat ng tao ganito rin yung gagawin sa atin. Kaanim, naapektuhan ng physical na kalusugan natin. Stress, kawalan ng ganang kumain o sobrang pagkain. Insomnia, lahat yan pwedeng maranasan ng isang taong nakakaranas ng rejection. Ang katawan natin ay sumasabay sa nararamdaman natin. Kaya importante rin ang pangangalaga sa ating physical health, hindi lang sa mental health. Kapito, nagiging defensive o nagiging people pleaser tayo. May iba na nagiging sobrang defensive at yung iba naman ay nagiging people pleaser. Ano ba yun? Yung lahat na lang oo sila ng oo kahit na ayaw sana nilang gawin. Sige na lang, para lang magustuhan sila ng ibang tao. Para bang ginagawa natin ang lahat para lang hindi maulit yung ma-reject ka. Ikawalo, nawawalan ng motivation. Parang wala nang saysay ang lahat ng bagay, kaya mahirap bumangon ulit sa umaga. Gusto mo na lang matulog. Niisip kasi natin na kung hindi natin nakuha ang gusto natin ngayon, ganun na tayo hanggang mamatay tayo. Kasyam, social withdrawal. From the term itself, i-withdraw mo, ilalayo mo na yung sarili mo sa ibang tao. Ibang ayaw natin makipag-usap o makihalubilo dahil feeling natin walang may gusto sa atin eh. Mas pinipili natin mapag-isa dahil sa takot na ma-reject o dahil sa pakiramdam na hindi tayo tanggap ng iba o ng isang grupo o ng isang tao. Tapos ang ikasampo o panghuli, yung mas nagiging takot tayong sumubok muli na magmahal o sumubok ng bago o mapunta sa mga sitwasyon na hindi tayo sanay. Kapag na-reject ka na kasi, minsan natatakot ka nang mag-take ng risks dahil ayaw mong maranasan ulit ang sakit. Nawawalan ka na ng gana at takot kang bumalik sa dating sigla mo dahil iniisip mong mauulit lang naman yung sakit eh. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano i-deal ang rejections. Una, dapat mong tanggapin na nararamdaman mo yung sakit. No? Hindi mo kailangang itago yung sakit. It's okay to feel hurt. Sabi nga nung isang drama, it's okay to not be okay. Pero, wag mo itong hayaang lamunin ka. Alam mo yon? Yung bang ito na lang yung iniisip mo, nakafocus ka na lang sa nararamdaman mo yung sakit mo. Ang unang hakbang para makamove on ay yung pagtanggap na nasaktan ka. Ikalawa, iwasan ng negative self-talk. Alam mo yung iniisip mo na lang na hindi ka sapat, walang magkakagusto sa'yo, wala kang kwenta, o iba pang mga kahalintulad na idea. Pero tandaan mo, minsan hindi lang talaga kayo compatible ng gusto mong tao. Huwag mong i-equate o gawing pareho yung salitang rejection sa self-worth o yung halaga mo. Hindi ikaw yung rinireject, kundi rineject ka dahil hindi kayo compatible. Hindi ikaw yung ayaw niya, kundi ayaw niya lang maging kayo kasi baka hindi ikaw yung hinahanap niya. Pero hindi ibig sabihin nun na ang ibang tao hindi rin ikaw yung hinahanap. Baka may ibang tao naman na ikaw yung hinahanap, ikaw yung gusto. Hindi mo nga lang siya natatagpuan pa. Okay? Or yung taong gusto ka, hindi pa siya yung gusto mo sa ngayon. Well, pwede mo rin sigurong tanggapin na you are not enough para lang doon sa taong yon. Pero para sa ibang tao, you are more than enough. Higit ka pa sa hinahanap niya. Mas higit ka pa doon sa gusto niya. Kung talagang gusto mo, magkakaroon ka nun. Maghintay ka lang, darating yan. Huwag mong ituring na personal ang rejection. Minsan kasi ang rejection ay dahil sa sitwasyon, hindi dahil ayaw niya sa'yo bilang tao, at hindi rin ibig sabihin na hindi ka gusto ng ibang tao.
na hindi ka na magiging gusto ng iba. Yan, tandaan mo yan. Kasunod, baka kailangan mo ng support system. Ano ba yung support system? Baka kailangan mo ng mga kaibigan o kapamilya o kahit sino na mapagkakatiwalaan mong makikinig sa'yo. Napakahalaga yun, no? Yung taong makikinig sa'yo, hindi yung i-judge ka. Willing siyang makinig. At kung kailangan mo ng payo, magbibigay siya ng payo o constructive criticism kung kinakailangan. Sabihin mo lang yung nararamdaman mo dahil minsan, ang simpleng paglabas ng sama ng loob ay malaking tulong na yun. Gagaan yung pakiramdam mo. Kasunod, gamitin mo ang rejection na yan bilang motivation. Pero wag mong isipin na revenge, magre-revenge ka. Hindi yun ibig sabihin nito. Instead of thinking na failure ka, isipin mo na ito ay isang opportunity para mas gumaling o matuto ka, yung mag-grow ka as a person. Ang mga taong matagumpay kasi ngayon ay dumaan din sa maraming rejection. Pero hindi sila sumuko. Sunod, baka pwede kang gumawa ng goals o mga bagong layunin. Pwede kang mag-set ng goals at pakita sa sarili mo na kaya mong maging mas mahusay pa. At huwag mong hayaan na yung huling rejection mo ang maging dahilan para hindi ka na magpatuloy. Sunod, huwag ka ring matakot sumubok muli. No? Baka may magustuhan ka ulit sa susunod, huwag mong isipin na pareho yung kahihinatnan mo. Isang rejection lang yan. Hindi ibig sabihin na lahat na ng tao i-reject ka. May tamang tao o opportunity na nakalaan para sa'yo. Tapos, alagaan mo ang sarili mo. Self-care. Mahalaga yun. Matulog ka ng maayos, kumain ng tama at mag-exercise. At huwag mong pababayaan ang sarili mo dahil lang sa rejection na yan. Kailangan mo magpaka-busy sa bagay na makakatulong sa'yo. Pero iwasan mo yung mga bagay na nakakasira, yung mga addiction, substance, etc. etc. Huwag yun. At imbis na magmukmuk ka, subukan mong mag-focus sa hobbies, sa trabaho, o sa self-improvement. Kailangan mo i-divert yung attention mo sa mga bagay na positibo. Yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Hindi yung mga bagay na makakasira sa'yo o sa health mo. Both sa mental at physical. Tapos, tandaan mo na yung rejection na yan ay hindi yan ang katapusan. Gaya na nabanggit ko kanina, lahat ng successful na tao ay dumanas ng rejections. Pero ang kaibahan, hindi sila sumuko. Patuloy silang lumaban hanggang sa makuha nila ang nararapat para sa kanila. Now, how do you stay motivated? Ano ka magiging motivated kahit na na-reject ka? Tandaan yung mga whys. Ano ba yung whys? Yung bakit mo. Ano bang dahilan kung bakit mo ginawa ito in the first place? Bakit mo siya gusto? O bakit gusto mo yung opportunity na yan? Bakit gusto mong magkaroon ng minamahal? Dahil ba tingin mo tumatanda ka na? Gusto mo may kasama habang buhay? O gusto mo lang masubukan? Ano ba yung feeling na may ka-holding hands ka? May kayakap ka? Yun ba yun? So dapat alam mo kung bakit. At dapat ang dahilan mo ay mas malalim pa kaysa doon sa nabanggit ko. Kasi kung yun lang yung iniisip mo dahilan para gawin mo yan o manligaw ka kung sakali, kung halimbawa lalaki ka, ay baka hindi rin worth it yung nararamdaman mong sakit. Dahil lang, yun lang pala eh. Yun lang pala yung gusto mong mangyari. Pero ang totoo, tandaan mo to. Kapag nagmahal ka ng tao, kinikilala mo siya upang malaman mo kung siya na ba talaga ang gusto mong makasama habang buhay. Hindi yung para sa experience lang. Hindi ito trabaho. Pagmamahal to. Magmamahal ka. Hindi ka nag-a-apply lang sa trabaho for experience. Iba yun. Ibahin mo yung pag-a-apply sa trabaho at paghahanap ng mamahalin. Kasunod din, maniwala ka sa sarili mo kahit na hindi mo pa nakikita yung taong yun.
learn from the experience. Ano ba yung natutuhan mo sa rejection na to? At keep moving forward. Kasi ang buhay ay hindi umiikot sa isang tao o isang rejection lang. Marami pang opportunities, marami pang nandyan na pwede kang makilala. Who knows? Nandyan siya bukas, nandyan siya ngayon. Sa tabi mo, hindi mo lang napapansin. Or, mag-focus ka lang sa mga bagay na, gaya na banggit kanina, makakapag-improve sa'yo. Malay mo, darating din yon sa tamang panahon. Of course, rejection is painful, ika nga kanina. Pero, hindi ito ang katapusan. Mahalaga, paano ka babangon? Paano natin ito gagamitin para lumakas? At paano natin mapapatunayan na hindi tayo basta sumusuko? Kung nagustuhan mo ang setup na to, don't forget to like, share, and subscribe sa channel na ito para mas marami pang content about mental health at psychology. At salamat sa panonood at pakikinig. Tandaan, ikaw ay sapat. You are more than enough. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay deserving ng tunay na pagmamahal. Have a nice day.